welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng isang espesyal na dish, especially ngayong magpapasko. Masarap ito ihanda pag Noche Buena at sa bagong taon sa ating Medianoche. Ito ay ang embutido. And here are the following ingredients. So, ang ating first step dito sa ating malaking, dahil wala akong malaking planggana, gagamitin ko itong malaking kawali ko. Nilagay ko na yung ating minced pork or yung ground pork. Lahat yan, ilalagay natin yung ingredients. Unahin ko itong onion, masakit kasi sa mata. Itong ating ham. Itong ating hotdog. Yung ating pickles, yung ating melted margarine, eggs. For every kilo ng inyong ground pork, 8 na eggs ang kailangan natin. So itong ating flour, salt, adjust nyo na lang according to your taste. Dito sa timpla na ito, 2 tablespoons ng salt ang ginamit ko. Adjust nyo na lang according to your taste. Baka mamaya maalat naman sa inyo. Then, itong gagamitin kong cheese ay yung queso de bola. Pero kung walang queso de bola, pwede na yung cheddar cheese. Then, hahaluin lang natin to. Ang paghahalo, ganyan, pinipisil-pisil siya. For 15 to 20 minutes tayo maghahalo para siguradong yung ating mga ingredients ay halong-halo at mag-infuse together. Tatandaan ko, itong recipe na ito, minana pa ng daddy ko sa aking lola Pani. So, talagang ako'y pinanganak at lumaki sa recipe ito. By the way, meron akong kulang na ingredients dito, yung chorizo de Bilbao. Yun ang nakalimutan kong dalhin pa uwi ng UK. Yung nasa lata na chorizo, mga 2 piraso nung mismong chorizo ang ilalagay nyo rito. Ganun din. Itatadtarin nyo rin. Or kung meron kayong food processor, sa food processor nyo na lang para mabilis. And humingi lang ako ng rest back sa paghahalo kasi talagang matagal ang paghahalo nito. Natatandaan ko nung bata ako, hinahanda lang ito talaga ng daddy ko pagka special occasions lang. So, pagka meron ng embutido, ayan na, Paskong Pasko na talaga. Amoy Pasko, ang lagi namin sinasabi. Kasi nga medyo mahal ang ingredients nito, kaya talagang pang special occasions lang, hinahanda ng daddy ko. O kung birthday niya. Kaya mga 15 minutes na itong hinahalo. Pag hinahalo, yung talagang nilalamas siya. Yung ating asin, kasi ako, tansyado ko na itong timplang ito sa panlasa ko, ha. 2 tablespoons ang asin na nilalagay ko. Tama na yung alat na yun para sa akin. Pero ang advice ko, kasi hindi naman tayo pareho ng panlasa, mag-adjust muna kayo ng asin sa konti. Madali namang maghabol. So, ngayon, ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng konti. Mga 1 tablespoon nito, ipiprito natin para matikman nyo yung alat. Kung kulang pa sa inyo, then magdagdag na kayo ng asin.
Ayan, okay na yung alat nito para sa amin. Mag-proceed na tayo sa ating next step. Ang ating next step, kuha lang tayo ng foil, magbabalot na tayo. Kung meron kayong yung mga pinagtanggalan ng mga kitchen roll, gamitin natin to. Pang-guide lang. Kung wala naman, gamitin natin ng mano-mano. Ayan, pakita ko. Ikot ko lang to. Yan. Pagka ganyan, lagay na natin sa loob yung binalot natin, ay yung hinalo nating embutido mix. Yan. Depende sa size na gagawin nyo. Yan, last. So, taktakin lang natin para ano siya, masiksik. Then yung dulo, ikot na natin. Okay. Yan. Kung wala naman kayong yung tube, pwede nang ganito. So, dito sa ating aluminum foil, mga 10 inches to 1 foot ang lapad. Pahabain lang natin. Then, siksik natin. Hilahin yung paatras. Saka nyo siya ikutin. Yan. Then, yung kabilang dulo muna ang tiklopin natin. Tsaka natin siya ngayon tataktakin para siksik. Ayan. Then, sealed. Yan. Tuloy lang natin hanggang matapos natin lahat. Ayan, nakagawa na ako ng mga 5 piraso. Ilagay lang natin dito sa kawali at lagyan natin ng tubig. Isasalang na natin to on medium heat at patutuyuin lang natin yung tubig. Baliktarin nyo lang ito once in a while hanggang matuyo yung ating tubig. Baliktarin lang natin yung embutido. Talagang mahina lang yung apoy natin para talagang lutong-luto yung ating embutido. Tuloy pa natin to hanggang sa matuyuan. Ayan, natuyuan na yung ating embutido. Pwede na ito. Palamigin lang muna natin bago tayo mag-proceed sa ating next step. Ayan, napalamig na natin yung ating embutido. Nagpapainit na ako ng oil dito sa ating pan. Oh, ipiprito natin to hanggang maging golden brown. Itong embutido, nako, tuwan-tuwa na naman itong mga anak ko. At kakain sila ng embutido. Alam nyo bang isang buong nito, isang piraso, tagisa sila, isang kainan. Diba? Then, continue lang natin ng pagluto hanggang maging golden brown. Ito na ang ating special embutido. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Sigurado ako, hindi kayo mapapahiya kasi talagang masarap itong embutidong ito. Don't forget to subscribe dun sa isa ko pang YouTube channel na Oday Vlogs. Ang link makikita nyo sa description box below. Please share and like this video. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.